As a content creator, ito ang 5 important lessons na dapat nating matutunan related sa nangyari kay Yana Aguinaldo doon sa Zambales road rage incident. I know na medyo late na akong mag-react, but then kapag balak mo talagang maging influencer in the future, laging tandaan itong important issues or important lessons para maiwasang mo mangyari sa'yo yung nangyayari ngayon sa motovlogger na to. Let us start with number 1 lesson at ito yung entitlement. Napansin kasi natin na after the incident, ang dami niyang mga comments na nakapag-trigger or hindi natin alam, baka there is a rage na baiting, kaya nagkakaroon pa ng more followers, more engagement. So, maraming kita, di ba? Ang isa kasi sa kagandahan ng pagiging isang content creator is nagkakaroon ka ng engagement, tinitingala ka na, tapos dami nagpapapicture sa'yo, mga ganyan, ang dami mga offers. So, pwede ka rin maging endorser ng mga brands, nagiging friends ka ng mga ibang content creators. Yun nga lang kasi, ang isa sa mga pwedeng result nito is magiging entitled ka na, mga ganyan. So, hindi natin may iwasan na may mga ganyang content creators. And at dahil dyan, dadami din ang mga bashers mo. Second lesson, ito yung suspension of kanyang driver's license for 90 days. And posible itong ma-revoke forever na hindi na siya makakapag-vlog sa kanyang motor o kaya sa sasakyan. Kasi nga, suspended na siya. So, ito ang lesson na lagi nating tandaan na we should be very careful kapag nag-video at nag-upload kasi hindi natin alam. Pwede mag-viral yung mga videos natin na hindi natin ine-expect. Tapos, baka sa content ng video na yan, makikita talaga yung mga ebidensya. At yun nga ang nangyari kay Yana. In which nakitaan talaga na mga fault yung video na yon, yung pag-uugali niya, yung eksena niya sa pagmumotor. So, ang ending is na-revoke yung kanyang license by LTO. Yung third lesson naman natin is maharap ng posibleng patong-patong na case si Yana. It's because as a content creator, yung isa kasi sa most common mistakes is yung Data Privacy Act violation. So, kailangan talaga ng i-blur. Yun nga lang kasi yung nangyari sa video, hindi niya blur yung lalaki sa video na nag-viral. So, the probable case na pwedeng isampa sa kanya is yung violation of Data Privacy Act. Tapos, meron din yung mga ibang case, posible is unjust vexation, correct me if I'm wrong, tapos public scandal, mga ganyan, mga iba pang pwedeng kaso na isampa sa kanya. And nung interview, yung mga other party involved, yung pamilya ng lalaki, si Jimmy, if I'm not mistaken, itutuloy talaga nila yung kaso. So, hindi sila magpapaareglo and they will see Yana in court. And meron naman na silang attorney and meron din namang attorney si Yana to defend her case. The fourth lesson is magkakaroon siya ng problema sa pag-a-apply ng trabaho. Kasi nga, meron siyang nakaambang na court case or even criminal case. So, no wonder, naghahanap talaga ng mga companies ng NBI clearance o kaya police clearance to determine kapag wala kang hit. Kasi bilang isang kumpanya, ayaw nila na mag-hire ng mga employees na pasaway. So, ayaw naman nilang mabahiran ng possible na kaso yung company nila dahil merong active court case ang isa nilang empleyado, di ba? So, mukhang mahihirapan si Yana na magkaroon ng work, mapa local man or overseas. Kaya sa akin, kapag nag-apply ako ng work, pinapakita ko talaga yung NBI ko at police clearance. And siguro ang pwede lang niyang gawin is pagpatuloy yung pagiging content creator niya. Tapos, pwede din naman siya mag-establish ng business, mapa online or physical. Ang pinaka-importanting lesson, number 5, mental health. Kasi mukhang naka-apekto talaga sa mental health ni Yana yung mga nangyayari sa kanya ngayon. Kasi umabot na talaga sa court case. So, naalala ko tuloy yung sinabi ni Chris Aquino na you should be always humble at all times. You should be mabait sa lahat ng bagay kahit na namabash ka na. Huwag maging patola. Kasi one day, you will never know na yung mga inaakala mong tao o yung mga pinapatulan mong tao, sila pala yung tutulong sa'yo. Kaya, kapag in times na kailangan mo ng tulong, alam mo yun,
hindi mo ina-expect na yung mga ini-ignore mo palang tao or inaaway mo, sila pala yung tutulong sa'yo. So, importante na be humble. Wala namang requirement, wala namang bayad yung humility. So, yun sigurado ang nasa realization ni Yana na next time, kapag bumabawi na siya, at least, eto yung lesson na nangyayari sa kanya ngayon na magiging careful na siya next time. Kaya once again, kung balak mo maging isang content creator or kapag content creator ka na, medyo gumaganda na yung engagement mo at dumadami na yung followers mo, laging tandaan, hindi masama na maging humble ka. And madali lang naman na maging humble eh. So, yung nangyari kay Yana ngayon, malaking lesson ito sa mga ibang content creators na mas maganda na lang na huwag maging patola. So, as if naman no, hindi ako patola. Pwede ka naman maging patola, pero hindi yung nagiging entitled na yung dating mo. So, kung ano yung nangyari kay Yana, sana hindi ito mangyari sa mga iba pang content creators na huwag lumaki yung ulo kapag alam mong umaangat ka na. So, that's all guys. I hope na nagustuhan nyo itong video na to and thank you so much. Have a nice day.